Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning everyone. Hello, kamusta po kayo? Muli ako si Gawad Dax ng Barangay 158. Pag-usapan lang natin ng isang mahalagang bagay na nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Ang pinagkakaguluhan ang impeachment. Ano nga ba yung impeachment na tinatawag? So, what is really the meaning of impeachment? So, impeachment is a process by which a government official, usually a high-ranking official like a president, vice president, who is formally accused of misconduct while in office. Impeachment is a political and legal process that can lead to the removal of that official from the office if found guilty. So, ang impeachment ay isang proseso sa batas kung saan ang isang mataas na opisyal sa gobyerno ay inaakusahan ng matinding pagkakasala habang nasa pwesto. So, under 1987 Philippine Constitution, ang mga pwedeng ma-impeach na opisyal ay kagaya ng President, Vice President, members of Supreme Court, the Ombudsman, members of COMELEC, COA, CSC, and Civil Service Commission. So, yun po yung mga pwedeng ma-impeach sa ating gobyerno. Ano nga ba yung mga batayan o grounds for impeachment? So, of course, una dyan ay paglabag sa saligang batas, treason or pagtaksil sa bayan, graft and corruption, pagtataksil sa tiwala ng publiko or tinatawag natin na betrayal of public trust, at iba pang mabibigat na pagkakasala katulad ng plunder. Yan. So, ano ba yung mga proseso ng impeachment? The processes of impeachment. So, first of course, filing of the impeachment complaint. Ang filing ay isinusumite sa House of the Representatives. Ang filing ay maaaring magmula sa isang kongresista or by any citizen endorsed by a member of the House. And if 1/3 of the House members ay suportado ang impeachment, automatically diretso na yan sa Senado. So, it moves forwards to the Senate. So, second process, of course, is the transmittal to the Senate. Yan nga sinasabi ko kung approve na sa filing. At kapag aprobado na sa House, ipapasa ang impeachment sa Senado na siyang kikilos bilang impeachment court. At kapag nasa Senado na, ayan ay ang third process natin. Ang mga senador ang magsisilbing mga hukom. There are prosecutors, usually galing yan sa House of Representatives, parang korte din yan ang trial. May ebidensya, testigo at depensa. At kung nasa Senado na, kailangan 2/3 ng mga senador para mahatulan ang opisyal at matanggal sa pwesto. So, yan ang maigsing paliwanag at proseso ng impeachment. Magbigay tayo ng mga halimbawa ng impeachment na nangyari sa Pilipinas. Ang una dyan ay si Chief Justice Renato Corona. He was impeached in 2011 for failing to declare his full asset in his Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth or yung tinatawag natin na SALN. Si Corona found guilty in 2012 at natanggal sa pwesto noong 2012 din. Second dyan ay syempre ang dating Pangulong Joseph Estrada. He was impeached in 2000 for plunder and corruption, yung sa Weteng Payola scandal, kung maalala natin. Pero hindi natapos ang trial niya kasi nagkaroon ng EDSA Revolution 2
leading to his resignation, sa pagbaba ng pwesto niya. So, naalala ko, nandyan ako sa EDSA. Pumunta ako nun sa EDSA. Naalala ko yung impeachment ni Joseph Estrada. So, yan ang mga examples natin for the impeachment na nangyari sa Pilipinas. So, muli, yan ang kasong impeachment, pero lagi nating tandaan, impeachment is not immediate removal. It is just the accusation. The Senate trial will determine guilt and removal. So an official can only be impeached once a year for the same offense. At ang impeachment, lagi nating tandaan, ay pambansang proseso na may kasamang political at legal na aspeto. It follows legal rules, but it is also influenced by public opinion and political alliances. At of course, ang layunin ng impeachment ay tiyakin na ang mga nasa kapangyarihan ay may pananagutan sa kanilang mga maling gawain. At lagi nating tatandaan na ang impeachment proceedings ay forthwith. So, ibig sabihin, agad-agad. Kailangang isakatuparan kaagad. Hindi kailangan ng karagdagang utos o hakbang bago ito gawin, or wala nang iba pang deliberasyon sa Senado. As in, now na. Yan ang tinatawag na forthwith natin sa impeachment trial. So, yon, say cheese! So, yun lamang po, at next natin na pag-usapan ay ano naman yung plunder or pagkaiba ng plunder sa graft and corruption. Pero bago tayo magtapos, disclaimer lamang, hindi po ako isang abogado. Ito ay sharing lamang ng opinion at mga kaalaman din patungkol sa kasong impeachment na ngayong pinag-uusapan sa ating bansang Pilipinas. So thanks everyone and God bless you all. Bye-bye.